Bakit parang kahit anong pagod mo sa araw-araw, ay tila walang pagbabago sa takbo ng iyong buhay? Bakit habang mas lumalapit ka sa Panginoon, ay mas dumadami naman ang pagsubok na dumadagan sa iyong damdamin? Paano kung may mga nakasanayan kang gawain na unti-unting humaharang sa biyayang matagal mo nang hinihintay? Maraming tao ang taimtim na nananalangin gabi-gabi, ngunit nananatiling puno ng takot, kalungkutan at pagkabahala ang kanilang puso. Nakakalungkot isipin na posibleng hindi kakulangan sa pananampalataya ang dahilan kundi mga ugaling hindi na nakalulugod sa Diyos. Kapag nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia, ay hindi lamang paalala ang kanyang ibinibigay, kundi direksyon upang maituwid ang landas ng tao. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Napakalalim ng mensaheng dala ng talatang ito dahil maraming tao ang nagtitiwala lamang sa sariling kakayahan, ngunit nakakalimutang ipasok ang Diyos sa bawat desisyon ng kanilang buhay. Habang tumatagal ay maraming puso ang nasasanay sa galit, inggit, pagmamataas, at paninirang hindi nila napapansin na unti-unti nang sumisira sa kanilang espiritual na kalagayan. Kapag nababalot ng negatibong asal ang kalooban ng tao, ay nawawala rin ang kapayapaan, pag-asa, at tunay na kagalakan na nagmumula sa langit. Hindi sapat ang palaging paghingi ng biyaya kung may mga gawain namang patuloy na nagtutulak palayo sa grasya ng Panginoon. Napakahirap tanggapin ngunit may pagkakataong mismong ugali ng tao ang dahilan kung bakit tila nananatiling sarado ang pintuan ng pagpapala. Malaking pagbabago ang maaaring mangyari kapag natutunan ng isang tao na alisin ang mga asal na sumisira sa relasyon niya sa Diyos. Sa bawat araw na dumaraan ay may pagkakataon ang bawat isa upang magsimula muli at ituwid ang landas na matagal nang nalilihis. Walang pusong napakalayo upang hindi maabot ng awa ng Panginoon na patuloy na tumatawag sa mga nais magbago. Kahit gaano kabigat ang pagkakamali ng nakaraan, ay kayang palitan ng bagong pag-asa kapag tunay ang pagsisisi at malinis ang hangarin. Napakaraming buhay na tuluyang nabago dahil pinili nilang talikuran ang masasamang nakasanayan at yakapin ang mas malalim na pananampalataya. Bukas pa rin ang kamay ng Diyos para sa sino mang handang alisin ang mga ugaling humaharang sa pagdaloy ng kanyang walang hanggang biyaya. Una, pagiging mapagmataas. Kapag nasanay ang isang puso na laging gustong mapuri, ay unti-unting nawawala ang pagpapakumbabang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Minsan hindi namamalaya ng isang nilalang na ang sobrang pagtitiwala sa sariling kakayahan ay nagiging dahilan upang makalimot siya sa Diyos. Habang lumalalim ang kayabangan, ay lalo ring tumitigas ang damdamin laban sa payo, pagsaway, at mabuting gabay mula sa ibang tao. Unti-unting nawawala ang kapayapaan kapag palaging nais mangibabaw at laging gustong patunayan na siya ang tama sa lahat ng pagkakataon. Napakahirap makatanggap ng tunay na biyaya kapag ang kalooban ay puno ng pagtataas sa sarili kaysa pagdakila sa Panginoon. Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Makapangyarihan ang mensaheng dala ng talatang ito dahil malinaw nitong ipinapakita na may kapalit ang sobrang pagmamataas. Hindi habang panahon ay nasa itaas ang tao, dahil anumang sandali ay maaring magbago ang direksyon ng kaniyang buhay. Kapag nawalan ng kababang loob ang isang nilalang, ay mas madaling masira ang kaniyang relasyon sa kapwa at maging sa Panginoon. May mga pagkakataong mahusay ang isang tao sa kaniyang ginagawa, ngunit nahihirapan pa ring makaranas ng tunay na tagumpay dahil nababalot ng kapalaluan ang kaniyang pagkatao. Hindi sapat ang talento, talino o kasikatan kung nawawala naman ang paggalang at pagpapahalaga sa iba. Habang tumataas ang tingin sa sarili, ay lalo namang nababawasan ang kakayahang makinig at umunawa sa kapwa. Madalas nagiging malamig ang pakikitungo ng tao kapag pakiramdam niya ay wala nang mas hihigit pa sa kaniya. Nakakalungkot isipin na maraming biyaya ang hindi dumarating dahil lamang sa pusong ayaw magpakumbaba. Napakagaan sa pakiramdam ng buhay kapag marunong umamin sa sariling pagkukulang at handang tumanggap ng pagkakamali. Mas nagiging maayos ang samahan sa tahanan kapag marunong rumespeto at hindi palaging naghahangad ng papuri mula sa iba. Hindi nakakabawas ng halaga ang pagiging mapagkumbaba
dahil mas lalo pang tumataas ang tingin ng tao sa isang mabuting pagkatao. Kapag marunong yumuko ang puso sa harapan ng Diyos, ay mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Dakilang katahimikan ang nararanasan ng isang nilalang na marunong kumilala na ang lahat ng tagumpay ay nagmumula lamang sa Panginoon. Bawat pagpapalang natatanggap araw-araw ay biyayang hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan sa mundo. Mas nagiging makahulugan ang pamumuhay kapag puno ng pasasalamat at hindi ng pagyayabang ang laman ng kalooban. Habang natututong magpakumbaba ang tao, ay lalo ring lumalapit ang kanyang damdamin sa awa at gabay ng Diyos. Hindi kailangang magmataas upang mapatunayan ang sariling halaga dahil sapat ng mamuhay ng may kabutihan at takot sa Panginoon. Mas masarap mamuhay ng may mapayapang puso kaysa mabuhay na punong-puno ng yabang at pagtingin na nakahihigit sa kapwa. Pangalawa, pagiging maiinggitin. Kapag nasanay ang puso sa pagtingin sa tagumpay ng iba, ay unti-unting nawawala ang kasiyahang dapat sana ay nararamdaman sa sariling buhay. Dahan-dahang kinakain ng inggit ang kapayapaan hanggang wala nang makita, kundi kakulangan at paghahambing sa kapwa. Madaling mawala ang pasasalamat kapag palaging nakatingin sa biyayang tinatanggap ng ibang tao kaysa sa mga regalong hawak na ng sariling mga kamay. Hindi namamalaya ng marami na habang lumalalim ang pagkainggit ay lalo ring bumibigat ang damdaming dala araw-gabi. Napakahirap maramdaman ang tunay na pagpapala kapag ang laman ng isip ay puro paghahambing at lihim na sama ng loob. James 3:16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Napakalakas ng babalang dala ng talatang ito dahil ipinapakita nito na ang inggit ay nagdadala ng kaguluhan sa puso ng tao. Kapag pinayagang manatili ang ganitong asal, ay unti-unti nitong winawasak ang mabuting samahan at katahimikan ng kalooban. Hindi kailanman nagbubunga ng kasiyahan ang pusong laging naghahangad ng pag-aari o tagumpay ng ibang nilalang. May mga pagkakataong tahimik lamang ang isang tao, ngunit sa loob ng kaniyang damdamin ay puno na pala ng selos at pagkadismaya. Habang tumatagal, ay nawawalan siya ng gana sa sariling paglalakbay. Dahil pakiramdam niya ay nahuhuli siya sa takbo ng buhay, madalas nakakalimutan ng marami na magkakaiba ang panahon ng pagpapala na inilaan ng Diyos para sa bawat isa. Hindi pare-pareho ang laban, pagsubok at destinasyon ng tao kaya walang saysay ang patuloy na paghahambing. Mas lumalala ang bigat ng pakiramdam kapag hinayaang kontrolin ng inggit ang isip at emosyon. Napakasarap mamuhay ng may pusong marunong makontento at tunay na natutuwang makita ang tagumpay ng kapwa. Kapag marunong magpasalamat sa maliliit na biyaya, ay mas lalong dumarami ang dahilan upang maging masaya araw-araw. Unti-unting gumagaan ang loob kapag natutunang pahalagahan ang sariling paglalakbay. Imbes na bantayan ang nararating ng ibang tao, mas nagiging payapa ang damdamin kapag nauunawaan na may tamang oras ang Diyos para sa bawat pangarap at panalangin. Walang maidudulot na mabuti ang pagkainggit, kundi pagod na emosyon at pusong walang katahimikan. Bawat tao ay may kani-kaniyang kwento na hindi nakikita ng mata ng iba. May mga tagumpay na may kasamang luha, sakit at matinding pagsubok bago tuluyang makamit. Habang natututong alisin ang inggit sa puso, ay mas nagiging bukas ang kalooban sa pagdating ng mas maraming biyaya. Hindi kailangang makipagpaligsahan upang maramdaman ang halaga ng sariling buhay, dahil sapat na ang pagiging tapat at mabuting tao sa harapan ng Panginoon. Mas nagiging magaan ang pamumuhay kapag ang puso ay marunong makontento, magmahal at magalak para sa tagumpay ng kapwa. Pangatlo, pagiging mapagkimkim ng galit. Kapag matagal nang naninirahan ang galit sa puso, ay unti-unting nawawala ang katahimikan na nais iparanas ng Panginoon sa bawat tao. Mabigat dalhin araw-araw ang damdaming puno ng sama ng loob, dahil dahan-dahan nitong inuubos ang sigla ng kalooban. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit patuloy namang nagpapahirap sa isip tuwing sumasapit ang gabi. Habang lalong pinipiling ikulong ang kapaitan sa dibdib, ay lalo ring nawawala ang saya, lambing at kabutihang dating taglay ng pagkatao. Napakahirap makatanggap ng bagong biyaya kapag ang puso ay puno pa rin ng pait mula sa nakaraan. Ephesians 4:31 and 32. Let all bitterness and wrath and anger be put away from you, and be ye kind one to another,
tender-hearted, forgiving one another. Napakaganda ng paalala ng talatang ito dahil hinihikayat tayo ng Diyos na palitan ang galit ng kabutihan at pagpapatawad. Kapag natutong magpatawad ang isang nilalang, ay unti-unti ring gumagaan ang bigat na matagal ng pasan ng kaniyang damdamin. Hindi madaling kalimutan ang sakit, ngunit mas mahirap mabuhay habang nakakulong sa matinding hinanakit. May mga pagkakataong kahit matagal nang lumipas ang problema, ay dala-dala pa rin ng puso ang pait at lungkot na iniwan ng kahapon. Madalas nagiging malamig ang pakikitungo sa kapwa kapag puno ng sugat, ang damdaming hindi pa natutong maghilom. Unti-unting nawawala ang gana sa buhay kapag bawat alaala ay may kasamang poot at pagkadismaya. Hindi nakakabuti sa espiritual na kalagayan ang palaging pag-aalaga sa galit dahil hinaharangan nito ang kapayapaan mula sa langit. Mas lalong bumibigat ang loob kapag pinipiling buhayin araw-araw ang masasakit na karanasan ng nakaraan. Napakasarap sa pakiramdam kapag natutunan ng palayain ang sarili mula sa tanikala ng sama ng loob. Habang pinipili ng isang tao ang pagpapatawad, ay lalo rin siyang lumalapit sa puso ng Panginoon. Hindi man agad mawala ang sakit, ay nagsisimula namang gumaan ang pakiramdam kapag marunong nang magbukas muli ng puso. Mas nagiging maaliwalas ang buhay kapag hindi na puno ng galit ang isip at emosyon. Kapayapaan ang isa sa pinakamagandang biyayang maibibigay ng Diyos sa pusong marunong magpatawad. Bawat araw ay pagkakataon upang magsimula muli nang walang dinadalang bigat mula sa nakaraan. Hindi kailangang manatiling bihag ng sakit dahil may Diyos na handang maghilom ng sugatang damdamin. Habang pinipiling bitawan ang poot, ay mas nagiging malinaw ang direksyon ng pamumuhay. Unti-unting bumabalik ang saya kapag natutunang ipaubaya sa Panginoon ang paghihiganti at hustisya. Mas masarap mabuhay ng may pusong payapa kaysa manatiling alipin ng galit na matagal nang sumisira sa kalooban. Pang-apat, pagiging mapanira ng kapwa. Kapag nasanay ang bibig sa paninira, ay unti-unting nawawala ang kabutihang nais makita ng Diyos sa puso ng tao. Mabilis kumalat ang masasakit na salita, ngunit napakahirap ng ibalik ang tiwalang nasira dahil sa maling pananalita. May mga pagkakaibigang tuluyang nawawala dahil lamang sa tsismis, panlalait, at mga kwentong walang kasiguraduhan. Habang tumatagal ay nagiging magulo ang samahan kapag mas pinipili ng isang tao ang manghusga kaysa umunawa. Napakalungkot makita na maraming relasyon ang nasisira dahil sa dila na hindi marunong mag-ingat sa sinasabi. Proverbs 16 verse 28. A froward man soweth strife, and a whisperer separateth chief friends. Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nito kung paano kayang pag-awayin ng paninira maging ang malalapit na magkakaibigan. Kapag hinayaang mamayani ang maling pananalita, ay unti-unting nawawala ang pagmamahalan at pagkakaisa. Hindi nagdadala ng pagpapala ang pusong nasisiyahang makita ang pagkasira ng pangalan ng kapwa. May mga taong tila masaya kapag nakakapaglabas ng masasakit na komento laban sa iba. Kahit hindi naman nila lubos na kilala ang buong katotohanan, madalas hindi nila namamalayan na bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay may sugat na naiiwan sa damdamin ng iba. Habang lumalalim ang ganitong gawain, ay lalo ring nawawala ang respeto ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi nakakabuti sa espiritual na pamumuhay ang ugaling mahilig manghusga at magkalat ng negatibong usapan. Mas lalong bumibigat ang samahan sa tahanan at komunidad kapag puro paninira ang umiikot sa usapan. Napakaganda pakinggan ng mga salitang nagbibigay pag-asa, lakas at inspirasyon sa kapwa. Kapag piniling gamitin ang bibig sa kabutihan, ay mas nagiging payapa ang relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Unti-unting gumagaan ang paligid kapag pagmamahal at pag-unawa ang nangingibabaw kaysa pamimintas. Hindi kailangang ibaba ang ibang tao upang maramdaman ang sariling halaga at kahalagahan. Mas kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon ang pusong marunong mag-ingat sa pananalita at marunong umiwas sa tsismisan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ay may kakayahang magbigay buhay o magdulot ng matinding sugat sa damdamin ng kapwa. Habang natututong manahimik sa halip na manira, ay mas nagiging magaan ang pakiramdam at mas tahimik ang konsensya. Hindi kailangang makisabay sa masasamang usapan upang tanggapin ng ibang tao. Mas mabuting piliing maging daan ng kapayapaan
kaysa maging dahilan ng alitan at samaan ng loob. Mas masarap mamuhay ng may malinis na puso at payapang relasyon kaysa mabuhay na puno ng gulo at negatibong salita laban sa kapwa. Panglima, pagiging sakim. Kapag sobra ng nahuhumaling ang isang tao sa pera, ari-arian, at material na bagay ay unti-unting nanlalamig ang kaniyang pananampalataya. Madalas nakakalimutan ng puso ang tunay na kahalagahan ng buhay. Kapag puro sariling kapakanan na lamang ang inuuna araw-araw, habang lumalalim ang kasakiman, ay lalo ring nawawala ang awa, malasakit at kahandaang tumulong sa nangangailangan. Hindi kailanman nabubusog ang damdaming laging naghahangad ng higit pa. Kahit sapat naman ang biyayang tinatanggap, napakahirap maranasan ang tunay na kapayapaan kapag ang isip ay puro kayamanan at makamundong pagnanasa ang laman. 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito dahil hindi pera ang masama kundi ang sobrang pagkahumaling dito. Kapag pera na ang naging sentro ng buhay, ay unti-unting nawawala ang pag-ibig sa Diyos at kapwa. Hindi kayang bilhin ng anumang halaga ang payapang konsensya at pusong may tunay na pananampalataya. May mga taong handang kalimutan ang kabutihan makamit lamang ang pansamantalang kasiyahang dala ng material na bagay. Madalas nasisira ang samahan ng pamilya dahil sa pag-aagawan, kasakiman at labis na paghahangad ng yaman. Habang tumatagal ay nagiging walang kasiyahan ng puso dahil pakiramdam palagi ay may kulang pa rin kahit marami ng tinatanggap na biyaya. Hindi nagiging masaya ang pamumuhay kapag puro pagkuha lamang at walang kagustuhang magbahagi sa iba. Mas lalong bumibigat ang kalooban kapag nawawala ang contentment at pasasalamat sa simpleng biyayang mayroon na. Napakasarap makita ang isang pusong marunong magbigay ng walang hinihintay na kapalit mula sa kapwa. Kapag bukas ang palad sa pagtulong, ay mas lumalawak din ang biyayang bumabalik mula sa Panginoon. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam kapag natututunang pahalagahan ang mga bagay na hindi nabibili ng salapi tulad ng pagmamahalan at katahimikan. Hindi kailangang maging pinakamayaman upang mamuhay ng masaya at makontento sa buhay. Mas mahalaga ang pusong marunong magpasalamat kaysa damdaming walang ibang hinahangad kundi dagdag na kayamanan. Bawat pagpapala ay mas nagiging makahulugan kapag ginagamit upang makatulong at makapagbigay ligaya sa ibang tao. Habang natututong makontento ang isang nilalang, ay lalo rin niyang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kasaganaan. Hindi nasusukat sa dami ng pag-aari ang tunay na tagumpay, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Mas nagiging magaan ang buhay kapag hindi alipin ng material na pagnanasa ang puso at isip. Dakilang kasiyahan ang dumarating sa taong marunong makontento, tumulong, at magtiwala sa sapat na biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Pang-anim, pagiging sinungaling. Kapag nasanay ang isang tao sa pagsisinungaling, ay unti-unting nawawala ang tiwala ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa kaniya. Madalas nagsisimula sa maliit na pagtatago ng katotohanan hanggang sa lumaki. Nang lumaki ang problemang hindi na kayang takasan. Habang paulit-ulit na nililinlang ang kapwa, ay lalo ring bumibigat ang konsensyang pilit ikinukubli sa likod ng mga ngiti at paliwanag. Hindi nagtatagal ang kapayapaang nakukuha mula sa kasinungalingan dahil darating din ang panahong mabubunyag ang lahat. Napakahirap mamuhay ng tahimik kapag ang isip ay laging nag-aalala na baka malaman ng iba ang katotohanan. Proverbs 12 verse 22. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Napakalinaw ng mensaheng dala ng talatang ito dahil ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang katapatan sa harapan ng Panginoon. Kapag tapat ang puso at salita ng isang nilalang, ay mas nagiging payapa ang kaniyang damdamin at relasyon sa kapwa. Hindi kailanman naging kalugod-lugod sa Diyos ang panlilinlang kahit gaano pa kaliit ang dahilan nito. May mga pagkakataong pinipili ng ilan ang magsinungaling upang maprotektahan ang sariling imahe o makaiwas sa kahihiyan. Madalas hindi nila napapansin na habang tumatagal ay mas lalo lamang silang nahihirapang panindigan ang mga gawa-gawa nilang kwento. Unti-unting nasisira ang samahan kapag nawawala ang tiwala dahil sa paulit-ulit na panlalamang at pagtatago ng katotohanan. Hindi matibay ang pundasyon ng anumang relasyon kapag puno ng panlilinlang
at pagkukunwari ang namamagitan. Mas masakit ang katotohanan minsan, ngunit mas mapanganib ang buhay na nakatayo sa kasinungalingan. Napakasarap sa pakiramdam ng may malinis na konsensya at walang tinatagong lihim laban sa kapwa. Kapag piniling maging tapat sa salita at gawain, ay mas nagiging magaan ang pakikitungo ng ibang tao. Unti-unting bumabalik ang respeto kapag nakikita ng mga tao ang pagiging totoo at maayos na intensyon ng isang nilalang. Hindi kailangang gumawa ng peking kwento upang matanggap o pahalagahan ng iba. Mas mahalaga ang simpleng pamumuhay na may integridad kaysa marangyang imahe na puno naman ng panlilinlang. Bawat salitang binibitawan ay sumasalamin sa tunay na laman ng puso at pagkatao ng isang tao. Habang natututong mamuhay ng may katapatan, ay lalo ring lumalapit ang damdamin sa biyaya at paggabay ng Panginoon. Hindi madaling aminin ang katotohanan kapag nasanay sa pagtatago, ngunit malaking kalayaan ang dulot ng pagiging tapat. Mas nagiging payapa ang isip kapag walang kailangang ikatakot o itago mula sa ibang tao. Dakilang biyaya ang pagkakaroon ng pusong marunong magsabi ng totoo at handang mamuhay ng may dangal sa harapan ng Diyos. Pang-7, kawalan ng pasasalamat. Kapag nasanay ang isang tao na puro kakulangan ang nakikita sa buhay, ay unti-unting nawawala ang saya at kapanatagan ng kaniyang kalooban. Madalas nakakalimutan ng marami na may mga biyayang tahimik na dumarating araw-araw, tulad ng lakas ng katawan, pamilya, pagkain, at panibagong umaga. Habang lalong nakatuon ang isip sa mga bagay na wala pa, ay lalo namang hindi napapansin ang mga regalong matagal nang ipinagkakaloob ng Panginoon. Hindi nagiging kontento ang puso kapag puro reklamo at paghahambing ang laman ng isip sa bawat sandali ng buhay. Napakahirap maramdaman ang tunay na kasaganaan kapag kulang ang pagpapahalaga sa maliliit na biyayang hawak na sa kasalukuyan. 1 Thessalonians 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Napakaganda ng paalala ng talatang ito dahil hinihikayat tayo ng Diyos na matutong magpasalamat sa anumang sitwasyon ng buhay. Kapag marunong tumanaw ng utang na loob ang isang nilalang, ay mas nagiging magaan ang kaniyang pananaw at pakiramdam araw-araw. Hindi man perpekto ang buhay, ay nananatiling maraming dahilan upang magpasalamat at magtiwala sa kabutihan ng Panginoon. May mga pagkakataong sobrang abala ng tao sa paghahangad ng mas malaking tagumpay, kaya nakakalimutan na niyang pahalagahan ang mga simpleng pagpapalang nasa paligid lamang. Madalas nawawala ang kasiyahan kapag puro reklamo ang namumutawi sa labi tuwing may dumadating na pagsubok o kakulangan. Unti-unting bumibigat ang damdamin kapag hindi marunong kilalanin ang kabutihang natatanggap mula sa Diyos at kapwa. Hindi nagiging payapa ang isip ng isang pusong puro hinaing at pagkadismaya ang laman sa bawat araw. Mas nagiging mahirap ang paglalakbay sa buhay kapag nakakalimutang magpasalamat. Kahit sa maliliit na bagay, napakasarap sa pakiramdam kapag marunong pahalagahan ang bawat biyayang dumarating, gaano man kaliit sa paningin ng iba. Kapag pusong mapagpasalamat ang nangingibabaw, ay mas nagiging maliwanag ang pananaw kahit maraming pinagdaraanan. Unti-unting nawawala ang bigat ng damdamin kapag pinipiling kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Hindi kailangang maging mayaman upang maranasan ang masayang buhay dahil maraming simpleng bagay ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Bawat paghinga, bawat pagkain sa hapag at bawat sandaling kasama ang mga mahal sa buhay ay biyayang hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Habang natututong magpasalamat ang isang tao, ay lalo rin niyang nakikita ang mas maraming dahilan upang magpatuloy at lumaban sa buhay. Hindi nawawala ang problema sa mundong ito, ngunit gumagaan ang pakiramdam kapag marunong tumingin sa kabutihang natitira sa paligid. Mas nagiging malapit ang puso sa Panginoon kapag marunong kumilala sa kaniyang awa at walang sawang paggabay araw-araw. Dakilang kapayapaan ang dumarating sa pusong marunong makontento, magtiwala, at magpasalamat sa bawat biyayang nagmumula sa Diyos. Pang-8, kawalan ng pananampalataya. Kapag madaling panghinaan ng loob ang isang tao, ay unti-unting nawawala ang liwanag na nagbibigay pag-asa sa kaniyang paglalakbay sa buhay. Madalas nagiging mabigat ang bawat pagsubok kapag puro takot at pagdududa ang nagahari sa isip at damdamin.
Habang lumalayo ang loob ng isang nilalang sa Panginoon, ay lalo rin siyang nawawalan ng lakas upang magpatuloy sa gitna ng problema. Hindi nagiging matatag ang puso kapag palaging pinipiling maniwala sa pangamba kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Napakahirap maramdaman ang kapayapaan kapag kulang ang pagtitiwala sa plano at paggabay ng may kapal. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay paniniwala kahit hindi pa nakikita ang katuparan. Kapag matibay ang tiwala sa Panginoon, ay nagiging mas matatag ang loob kahit maraming unos na dumarating sa buhay. Hindi man agad makita ang sagot sa panalangin, ay may Diyos na patuloy na kumikilos sa tamang panahon. May mga sandaling halos mawalan na ng pag-asa ang isang tao dahil sunod-sunod ang problema at kabiguan na kaniyang kinakaharap. Madalas naiisip ng ilan na pinabayaan na sila ng langit dahil hindi agad natutupad ang kanilang mga hinihiling. Hunti-unting nanlalamig ang puso kapag puro pagdududa ang pinapakinggan kaysa sa mga pangako ng Panginoon sa Biblia. Hindi madaling manatiling matatag kapag parang walang malinaw na direksyon ng buhay at puro pagsubok ang dumarating araw-araw. Mas lalong bumibigat ang pakiramdam kapag nawawala ang pananalig na may magandang planong inihahanda ang Diyos para sa kinabukasan. Napakasarap sa damdamin ng taong marunong kumapit sa Panginoon kahit maraming bagyong dumaraan sa kaniyang buhay. Kapag piniling magtiwala sa Diyos ay unti-unting lumalakas ang loob at gumagaan ang pakiramdam kahit hindi pa naayos ang lahat. Unti-unting nawawala ang takot kapag nananatiling buhay ang pananampalataya sa gitna ng matitinding pagsubok. Hindi kailangang makita agad ang sagot upang maniwalang may ginagawa ang Panginoon sa likod ng bawat luha at paghihirap. Mas nagiging payapa ang puso kapag alam ng isang tao na hindi siya nag-iisa sa bawat laban na kaniyang pinagdaraanan. Bawat pagsubok ay may dalang aral na maaaring magpalalim sa relasyon ng tao sa Diyos. Habang pinipiling magtiwala ang isang nilalang, ay lalo rin niyang nararamdaman ang paggabay at pag-alalay ng Panginoon sa bawat hakbang. Hindi man laging madali ang buhay, ay may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo para sa pusong may matibay na pananampalataya. Mas nagiging maliwanag ang bukas kapag nananatiling nakakapit ang damdamin sa mga pangako ng Diyos. Dakilang lakas ang dumarating sa taong marunong maghintay, magdasal at manalig kahit maraming dahilan upang sumuko. Habang patuloy na umiikot ang mundo at dumarami ang pagsubok na kinakaharap ng bawat tao araw-araw, ay nananatiling bukas ang kamay ng Panginoon para sa sino mang handang magbago at lumapit sa Kaniya. Hindi man naging perpekto ang nakaraan, ay may awa ang Diyos na kayang maglinis ng pusong sugatan, pagod at matagal nang nawawalan ng pag-asa. Bawat pagkakamali ay maaring maituwid kapag may tunay na pagsisisi at taos-pusong paglapit sa Panginoon na hindi nagsasawang umunawa sa kaniyang mga anak. Habang unti-unting inaalis ang mga ugaling hindi nakalulugod sa Diyos, ay lalo ring lumalawak ang daan para sa kapayapaan, biyaya at bagong simula. Napakasarap mabuhay ng may malinis na konsensya at pusong panatag dahil alam mong kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang ng iyong buhay. Psalm 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Napakagandang paalala ng talatang ito dahil ipinapakita nito na walang taong sobrang layo upang hindi maabot ng pagmamahal at habag ng Diyos. Kapag dumating ang mga gabi na puno ng pagod, pagluha at pangamba, ay may Panginoong handang yumakap at magbigay ng lakas sa pusong nanghihina. Hindi kailangang manatiling bihag ng dating pagkatao dahil may bagong buhay na inihahanda ang Diyos para sa mga handang magtiwala at sumunod sa Kaniya. Bawat umaga ay bagong pagkakataon upang magsimula muli at ayusin ang relasyong matagal nang napabayaan dahil sa kasalanan at maling gawain. Habang mas pinipiling pairalin ang kabutihan, pagpapatawad, katapatan at pananampalataya, ay mas nagiging payapa ang isip at mas gumagaan ang damdamin. Unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay kapag ang puso ay natututong sumunod sa kalooban ng Panginoon kaysa sa makamundong pagnanasa. Hindi man agad makita ang pagbabago, ay may Diyos na tahimik na kumikilos sa likod ng bawat panalangin at luha.
Mas nagiging makahulugan ang bawat araw kapag ang sentro ng buhay ay hindi pera, yabang o galit kundi ang pagmamahal ng Diyos. Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa makamundong bagay, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa piling ng Panginoon. Kapag pusong mapagpakumbaba at marunong magtiwala ang iniaalay sa Diyos, ay walang pagsubok na kayang tuluyang sumira sa pag-asa ng isang tao. Habang lalong lumalalim ang pananampalataya, ay mas malinaw ding nakikita ang mga biyayang matagal nang ibinubuhos ng langit araw-araw. Hindi man perpekto ang buhay ay nagiging matatag ang kalooban dahil alam mong may Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Dakilang kagaanan ang nararamdaman ng pusong marunong sumandal sa Panginoon sa gitna ng lahat ng unos ng buhay. Nawa ay manatiling buhay ang iyong pananampalataya kahit gaano kabigat ang laban na iyong kinakaharap sa kasalukuyan. Nawa ay mapuno ng liwanag, pag-asa at kapayapaan ng iyong puso habang patuloy kang lumalapit sa Diyos araw-araw.